Hello. Okay, to be continued. Ano ho? May mga tao kaya nag-give up sa kanilang mga bagay na pinupursu kasi meron silang tatlong dahilan. Tama po ba? Ano ho? Let's say for example, yung pag-aaral, pagtatrabaho, idamay na natin yung pag-church. Ayan. Why is it that some people easily gave up? Ayan. Ano ho? Unang dahilan, kung bakit sila tumitigil sa mga bagay na dapat nilang tapusin, ito po, nakaka-experience ng kahirapan. Ayan. Sabi ng mga estudyante, ayoko lang mag-school, nahihirapan ako. Ayan. Sabi ng mga workers sa trabaho, magre-resign na ako. Ayan. Nahihirapan na akong sa trabaho ko. Ayan, ang sungit-sungit ng boss, ang hirap-hirap ng trabaho, ang layo-layo, tapos kaliit ng sweldo. Ayan yung mga dahilan, nahihirapan sila. Yung iba naman, kaya tumitigil sa faith, nahihirapan na akong manampalataya sa pananampalatayang Christianity o Kristiyano. Bakit? Kasi hindi ko kayang pigilan ng tukso. Ayan, nahihirapan sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya siguro sila tumitigil. Pangalawang dahilan, siguro kung bakit sila natitigil, ito po, nasa sidetrack. Ayan, pag sinabing nasa sidetrack, naiiba ng landas, naiiba ng goal, naiiba ng purpose, naiimpluwensyahan. Kunyari ito, estudyante. Dapat ang estudyante nagtatapos ng pag-aaral. Ang problema, may estudyante nakakita ng video sa TikTok, na-realize niya, napansin niya, may nagsasabi roon, mas mahalaga raw ang diskarte kaysa diploma. So ang ginawa niya, tumigil na ng pag-aaral, diskarte na lang. Yung minsan ganun ho tayo, nasa sidetrack tayo. Wag ka nang mag-church, ayan, may home church naman, may online naman. Minsan natitigil tayo, kasi nasa sidetrack tayo dun sa dapat nating gawin. Ayan, huwag ka nang magtrabaho. Bakit? May racket naman eh. Ayan, meron namang diskarte. Ayan, nakikita ho natin yung mga ganyang dahilan. So yan po yung mga dahilan kung bakit tayo hindi nakakapagpatuloy. It's either nahihirapan na tayo, pangalawa, nasa sidetrack tayo, ito po yung pangatlo, nakikita natin na yung bagay na ginagawa natin is useless. Ayan, ito ako. Useless naman palang magtapos ng pag-aaral eh. Kasi yung iba, yumayaman, di naman nakapag-aaral eh. Ayan, useless naman, parang useless nang pumunta sa church. Kasi ang dami namang ibang pananampalataya na hindi naman kailangan ng mag-church. Ayan, parang useless nang magtrabaho. Maganda, na lang siguro, magtanim-tanim na lang ako, mag-racket-racket na lang ako, o kaya minsan maganda yung pasukin ko na lang yung illegal, at least may pera. So yun minsan mga tatlong dahilan kung bakit tayo natitigil. It's either nahihirapan, nasa sidetrack, o kaya nakikita na yung bagay na dapat nating gawin, minsan nakikita natin na useless na, mga kapatid. Si Paul, in connection with our topic last week, ini-encourage niya yung mga taga-Corinthians na magpatuloy. Kasi nung panahon po ni Pablo, ang hirap pong maging Kristiyano. Primarily, ang pinakadahilan kung bakit mayroon pang Kristiyano, illegal ang Christianity. Bawal si Jesus Christ. Pag Christian ka, huhulihin ka, ikukulong ka, ipapapatay ka, torturing ka. Pero ang encouragement ni Paul, grabe. Di ba nung nakaraang linggo, meron nga tayong 4 na paradox. Ano yung unang-una? Sabi ni Paul, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Ayan. We are perplexed, sabi niyang ganyan, but not in despair. Litong-lito na tayo, pero hindi naman tayo desperado. Yun sabi niya. Sabi ni Paul yung pangatlo, we are persecuted, but not abandoned. Yung pang-apat, we are knocked down, tama sabi niya, knocked down, but not destroyed. Ngayon po, doon sa verses 16, 17, and 18 ng 2 Corinthians 4, meron na namang idinugtong si Pablo ng mga dahilan kung bakit tayo dapat magpatuloy sa kabila ng hirap ng buhay, ng pananampalataya o ng pag-aaral o kung ano man yung mga bagay na pinupursu mo, especially yung spiritual life mo. Sabi ni Paul, meron pa akong 3 dahilan para magpatuloy sa kabila ng hirap ng buhay. Ang title ng ating mensahe ngayon, ito po, reasons to endure. Okay, number 1 reason ni Pablo, doon tayo sa outline natin, Number 1 reason ni Pablo kung bakit tayo magpapatuloy pa, ito po ang sabi niya,
we are inwardly renewed every day. Actually, yung term na ginamit niya, we are inwardly renewed day by day. Basahin natin yung verse 16 ng 2 Corinthians 4. Ito yung sabi ni Pablo sa verse 16. Therefore, we do not lose heart. Sabi niya sa Tagalog, ngunit or subalit, bagamat hindi tayo dapat susuko at panghihinaan ng loob, sabi niya, na bagamat sa panlabas, sabi niya, tayo ay unti-unting, ano yung term na ginamit niya? Although outwardly we are wasting away. Actually, yung term na ginamit ni Paul, parang maitutulad sa kandila. Di ba kapag yung kandila, hindi mo pa ginagamit, matigas, fresh, whole, buong buo, mahaba pa. Pero once na sinindihan mo yan, unti-unti nababawasan yung kandila, unti-unti nalulusaw. Ganyan yung description na ginamit dito ni Pablo dun sa term na although we are outwardly wasting away. So biruin nyo, tandaan nyo church, habang tayo tumatagal sa mundong ito, araw-araw, hindi na tayo bumabata. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na bumabata. Ayan. Hindi ka na lumalakas. Ayan. At lalong hindi ka na pumupogi at gumaganda. Nakita nyo yan mga kapatid. So outwardly, sabi ni Paul, we are wasting away. Unti-unting nagfe-fade yung alin. Yung lakas mo, yung kagandahan at kagwapuhan mo, kahit na kung minsan isip natin wala tayong ganyan, pero unti-unti nawawala yan, kapatid, yung kasiglahan mo. Sabi ni Paul, pero ito ang sabi niya, yet inwardly, we are being renewed day by day. Sa ibang term, we are being transformed day by day. Ano yung sabihin? Ang Kristiyano o ang tao na na kay Kristo, habang tumatagal, bagamat dumadami yung wrinkles natin, dumadami yung puting buhok natin, tapos nalalagas pa yung buhok mo, ang lala ng problema natin, mga kapatid, di ba? At kumukulubot yung mukha natin, nangihina tayo, sumasakit ang tuhod natin, mga kapatid. Pero ang sabi ni Paul, yung spiritual life mo, yung karakter mo nare-renew, lumalakas day by day, sabi ni Pablo. Basahin natin yung sa outline, Melba, pakilagay. Ano yung sinabi ko rito? Church, tandaan nyo, as we grow old, our strength and beauty fades. But because of Christ, our spirit keeps on going, glowing, and growing. Ayan, nakita nyo yan? Go, glow, and grow, mga kapatid. Nakita nyo, tandaan nyo, ang paradox dito ni Paul, yung physical life natin, nagde-deteriorate, lumalala. Pero habang lumalala, nade-degrade, bumababa, yung physical life natin, yung spiritual life mo dapat nag-i-improve. Nag-a-upgrade, ayan. Lumulupit, lumalakas ka, ayan. Bagamat yung physical na pangangatawan mo, dahil sa sakit, namimilipit ka, pero kapatid, yung spiritual life mo naman, lumulupit, mga kapatid. Ayan, dapat ganyan tayo, ang sabi ni Pablo. Ganyan ang challenge sa atin ni Apostol Pablo. It is as if, in verse 16, the Apostle Paul is telling us na, ang daming tao ay nakafocus sa physical things, pero hindi naman sila nakafocus sa spiritual things. Tama mo ba? Tama mo ba? So yan po yung sabi niya. Meron pa ba nakalagay niya next? Ito yung pangalawang sabi ni Paul. Sa verse 17, ito po ang sabi niya. We have an eternal glory that is waiting for us. Ayan. So yung unang dahilan ni Pablo para hindi ka sumuko, bagamat discouraging, demoralizing yung nangyayari sa physical na anyo natin, pero inwardly, nababago tayo, natatransform tayo. Ito naman ang sabi ni Pablo. Pag dumating yung time na nawala na tayo sa mundong ito, there is an eternal glory na nag-aantay sa'yo, kapatid. Tandaan nyo, meron kang eternal glory, hindi eternal garden. Ayan, mga kapatid, nagets mo yan, Pag sinabing eternal garden, cementerio po yan, So we have an eternal glory that is waiting for us. Basahin natin yung verse 17. Ito yung sabi ni Pablo. Ito for our light and momentary troubles. Nakita niyo yan? Ang daming tao, kapatid, yung sumakit lang yung tuhod. Ay, ang tindi ng pinagdadaanan ko, Panginoon. Ang sakit-sakit. Ang hirap-hirap, Lord, bibigay na ako. Grabe, tuhod lang yung sumakit, bibigay na. Pero alam niyo kung ano tawag ni Pablo dyan? Light. Ayan. Parang emperador light. Maliit lang ang tama niya,
Sabi niya, for our light and momentary troubles. O, nakita nyo kung paano i-view ni Pablo yung persecution, yung harassment, yung sickness, yung deterioration ng physical body niya, yung pang-aambush ng kalaban ng Kristiyano, ano pa, yung demonyo. Nakita nyo kung paano ituring ni Pablo yung mga pagsubok sa buhay? Light. Samantalang tayo, church, paano mo ituring ang pagsubok sa buhay mo? Lord, hindi light ito. Grabe, namatayan ka lang ng pet para ka nang namatayan ng buong pamilya. No. Lord, hindi light ito. Dumarating na, yung 666, hindi Lord, yung 56 lang, kinakatok na ako, Panginoon. Nakita nyo yan, mga kapatid? Kung minsan, yung mga light na problema natin, ang tingin natin, hard, difficult, extremely difficult. Pero nakita nyo, sabi ni Pablo, yung persecution, yung banta ng kamatayan, yung sakit niya, yung mga taong may galit sa kanya at may ayaw sa kanya, hindi. Light lang yan. Dapat yan, pinapagpag lang yan. Ano po? So sabi niya ganyan, sapagkat yung mga magagaang at pansamantalang trouble natin, ang naaabot yan para sa atin, hindi eternal garden. Eternal glory that far outweighs them all. O, nakita po ninyo yan, mga kapatid. Ano ibig sabihin dito ni Pablo? Hayaan mong sapawan ng glory in heaven. Hayaan mong sapawan ng pwesto mo sa langit yung mga problema mo sa mundong ito. Bigyan ko kayo ng example, kapatid. Nung ikinasal kami ng aking asawa, nung 12-12-12, kasi ang ganda nung kasal namin December 12, 2012, mga kapatid. Na-stress yata ako kakaasikaso ng kasal. Alam nyo, habang kinakasal kami, nagtatae ako. Nag-i-LBM ako, tapos pumayat ako, na-dehydrate ako. Pero sabi ko, okay naman, pumogi naman ako kasi pumayat-payat ako nung panahon na yan Si Jenny, ganun din. Ang sama rin ng pakiramdam. Alam nyo, ang daming hassle nung kasal namin. Nag-i-LBM ako, nahihilo ako, hindi maganda yung pakiramdam ko. Hindi ko ma-accommodate lahat ng mga bisita, mga kapatid. Kasi ang sama nga ng pakiramdam ko Yung asawa ko ganun din Yung ngiti niya, hindi maganda ang aura, kapatid Kasi pareho kaming may nararamdaman. Ito pa matindi. Yung pastor na magkakasal sa amin, late na dumating. Naligaw. Naisip ko, hindi kaya sa ibang kasal napunta si pastor. Alam niyo, nai-stress na ako, tawag ako ng tawag, text ako natin, Pastor, nasaan ka na? Nandito na kami lahat. Sabi ko, alam niyo, nauna pa yung mga ninong at ninang. And to make things worse, nakakita ko, yung mga bisita parang gutom na. Iba na ang aura, iba na ang tingin sa akin. Hala. Tapos sabi ko kay Mama, nasaan yung catering na pina-order natin? Naku, wala pa nga Patay, sabi ko. Patay tayo nito. Naku, yung kasal magiging funeral service, sabi ko. Alam nyo, na-stress ako niyan. Pero ang pumasok lang sa isip ko, hindi, dapat akong magsaya kasi kasal ko ngayon. Kasi ito yung isa sa pinakamahalagang yugto na pwedeng mangyari sa isang tao, yung ikakasal ka na. Ilan lang yung naisip ko, So after nung nagsuot kami ng singsing, nagbow kami, nag-pray si pastor, nag-kiss na kami, nung nagkainan na, alam niyo, nawala na yung kalungkutan ko. Nawala na yung stress ko. Tandaan niyo, mga kapatid, kasi nasapawan na nung aming marriage or wedding day yung lahat ng hassle na nangyari at ang daming nag-congratulate sa amin. At alam niyo ba, mga kapatid, pagtapos naming ikasal, hindi kami nag-honeymoon. Kanya-kanya kami nag-uwi sa sarili namin mga bahay, mga kapatid. Nung pauwi na kami, ang driver ko, si Brother Peli, natatawa ako. Pagdating sa Maisan, tumirik yung bridal car, mga kapatid. Biro mo, nakabarong ako, nagtutulak ako ng kotse, mga kapatid. Sabi pa ni Brother Peli sa akin, Pastor, gusto mo ihatid kita sa Tagaytay? Sabi ko, Tagaytay, Maisan nga lang, tinirik na ako So, nakita niyo, mga kapatid, ang daming hassle ng buhay. Pero if you focus heavenward, if you focus on your glory in Christ, papagpagin mo lang yan, kapatid. Tama po ba? Yang 666, yung 56, baliwala yan, kapatid. Tama po ba? Yang sakit, baliwala yan. Hindi ko naman sinasabing wag na nating problemahin yung mga utang natin at yung mga sakit natin at yung mga kaperahan natin. Ang sinasabi ko po dito, mga kapatid,
Ano ho? Sa kabila ng nararamdaman mong pressures, problema, gulo sa buhay, mga kapatid, meron nag-aantay sa atin na mas maganda para kay Kristo. Kaya tuloy lang. Yan. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang, baby. Ayan, ano ho. Ngayon dito, pakiano nga doon sa outline. Ano? Listen to this. May sinabi po ako dito, ano? Earth's suffering will be forgotten in the light of heaven's glory. No, tama po ba, mga kapatid? Ano ho? Tandaan po ninyo ito, ano ho? What you don't have in this world is far greater and better than what you have in Christ. What you don't have in this world is far better and greater than what you have in Christ, mga kapatid. Ano man yung mga bagay na wala ka rito, yung mga bagay na inalis sa'yo, yung mga bagay na na-frustrate ka, nabigo ka, mga kapatid, kagaya ng sariling bahay, sariling sasakyan, greatness, reputation, ano man yung mga bagay na pinupurso mo, kapatid, mas malupit pa kaysa dun sa mga bagay na meron ka kay Kristo. Kaya, tuloy ka lang, mga kapatid. O, saan sinasabi dito ni Pablo, bagamat nahihirapan tayo, bagamat ang daming struggle, pero sa pang-araw-araw rin tayo ni Lord. Yun yung number one. Ito pa sabi ni Pablo, bagamat yung mga yan, yung mga troubles mong yan, yung mga pagsubok na yan, momentary trouble lang yan, kaysa dun sa eternal glory that waits us heavenward, mga kapatid, in the future. Ano po? Ngayon, ito yung pangatlong dahilan. May nakalagay pa ba dyan? May pangatlong dahilan. Ito po. Ito yung pangatlong dahilan ni Pablo. We fix our eyes on what is unseen, which is eternal. Basahin natin ito, mga kapatid. Sa verse 18, ito yung last verse ng chapter 4. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. O, nakita nyo yan? Ano sabi ni Paul? Samantalang finifix namin ang aming mga paningin, hindi sa mga bagay na nakikita, bagkus dun sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantalalaang, sabi niya ganyan. Ngunit, ang mga bagay na hindi nakikita, yan yung tumatagal. So yan yung panghabang buhay. Yan yung may eternity, mga kapatid. Ayan, sabi mo sa katabi mo, naniniwala na ako sa forever. Ayan. Yan lang yung merong forever. Yung mga bagay na hindi nakikita. Pag sinabi ni Paul na bagay na hindi nakikita, ito yung spiritual life. Alam nyo, church, ito ano. Lahat ng ginagawa natin dito, kung minsan, dapat ikakategorize natin eh. O madalas dapat kinakategorize mo eh. Ito bang pinagpapaguran ko, pinagpupukusan ko, may eternal value ba o wala? Ito bang ginagawa ko ito? Ito bang kinakarir ko na ito, may bearing ba sa langit o wala? Dapat ganun eh. Siguro kung alam mo, yung ganung technique, mga kapatid, you will not lose focus, you will not get sidetracked. Kasi meron kang guide eh. Meron kang guidance sa lahat ng mga bagay na pinupulso mo at ginagawa mo. Ano ho? Kasi tinitignan mo, chinecheck mo, kung ito bang mga ito merong kinalaman sa langit. Tama po ba, mga kapatid? Tandaan niyo po, mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin dito, balang araw tatanungin tayo ni Lord. Balang araw mananagot po tayo. Ano ho? Merong isang joke na kwento. Actually, itong kwento ko para na-realize ko, ginawa lang ito for the purpose of entertainment and joke eh. Pero ikakwento ko sa inyo, no ho? Pero itong joke na ito, bagamat joke, meron tayong matututunan. Ano? Meron daw 3 lalaki namatay. Sabay-sabay silang humarap kay San Pedro, mga kapatid. Sabay-sabay din silang namatay, sabay-sabay silang humarap kay San Pedro. Pero ang nakakatawa, hindi sila magkakakilala. Pero yung kamatayan nila sa isang lugar lang, sa isang condominium lang. Kinausap ni San Pedro yung unang lalaki. Sabi nung ni San Pedro, bakit ka namatay? Saint Peter, kaya ako namatay kasi dali-dali akong umakyat sa 10th floor ng aming condominium kasi nalaman ko yung aking asawa may kalaguyo eh. Hinanap ko doon sa condominium namin, no, pagtingin ko doon sa balkonahe namin, may nakita kong kamay nakabitin. So ang ginawa ko, inapak-apakan ko yung kamay niya. Nung nalaglag siya, sabi niya ganyan, binuhat ko yung rep namin, saka ko pa siya binagsakan ng rep. Sabi niya, inatake ako sa puso kaya ako namatay.
Sabi ni San Pedro, may kaso ka palang murder o homicide. Paano yan? Alam mo, kamot yung unang lalaki eh. Eh yung pangalawa, o ikaw naman, second man, bakit ka namatay? Magkakasama lang kayo ah. Sabi nung pangalawa, San Pedro, pastor po ako. Ako po yung nakasabit, sabi niya. Pero hindi po ako yung kalaguyo ng misis niya. Nag-i-exercise po ako kasi gusto ko pang lumakas at maglingkod ng mahaba sa inyo, Panginoon, sabi niya kay San Pedro. Kaya doon siya nakabitin, naglalambaras, nag-i-exercise. Eh, ang problema, napagkamalang ka kasi taga 9th floor siya, taga 10th floor yung unang lalaki. Inapak-apakan daw yung kamay niya, nalaglag daw siya nung 10th floor, buhay pa raw dapat siya. Ang problema, binagsakan daw siya ng rep. Sabi ni San Pedro, okay ka pala eh, pastor ka pa naman, okay, at least hindi ka nangangalo niya, baka kapunta ka ng langit. Eh yung pangatlo, ikaw pangatlo, sabi, sino ka ba? Sabi nung pangatlo, San Pedro, ako lang naman yung nagtago sa rep. Nagulat na lang ako, bigla ako nilaglag sa 10th floor. Sabi ni San Pedro, ikaw pala yung kalaguyo, nagtago sa rep. Alam niyo, church, medyo joke yung kwento, alam ho? Pero lahat tayo daan balang araw sa ganyan. Magkakaroon ng screening sa buhay natin. Magkakaroon ng tanungan, ayan. Sabi mo sa katabi mo, may singilan time pagdating ng araw. Oh, meron tayong accountability kay Lord. Tatanungin lahat tayo, mga kapatid, sa mga bagay na pinaggagawa natin, mga kapatid. Ano? So tignan mo, testingin mo, kailangan ma-realize mo, ano ba itong ginagawa ko? May eternal bearing ba o wala, mga kapatid? O, ano nga dito next? Sabi ko nga po, mga kapatid, being unstoppable in faith requires us to see and focus on the invisible. Ayan. Para ikaw ay, alam niyo ba yun, yung maging unstoppable ka sa pananampalataya, kasi ang dami mga Kristiyano, stoppable eh. Oo. Umulan lang ng malakas, sasabihin, Pastor, di ako nakadating, baha hanggang dibdib, yung pala hanggang dibdib ng bibi. Ayan, ano. Nai-stop agad eh. Ayan. Ang daming Christian stoppable eh, no? Para tayo maging unstoppable, mga kapatid, kailangan, sabi ni Paul, we fix our eyes on what is what? What is unseen. For what is invisible is eternal, but what is seen is eternal. Kailangan makita mo, mag-focus ka to the invisible, mga kapatid. Ayan, nakikita mo ba yung mga bagay na hindi nakikita? May tanong si B1 kay B2. B2, nakikita mo ba yung mga bagay na hindi ko nakikita? Sabi ni B2, hindi ko nakikita eh. Ayan, ano. Parang yung sa cartoons nung araw. Ano. Church, tandaan po natin, ano, pag nag-focus tayo sa material things, nag-invest ka dyan ng time, resources, energy, power mo, tandaan mo yung material things, nag-fade eh. Tama po ba? Nag-fade. Ang tanong ito, yung pinagkakaubusan ba ng oras, resources, lakas mo, madadala mo ba sa langit? Hindi. Eh kasi, ano lang ito eh, pansamantala lang eh. Now, dito na tayo magtatapos, church, ano? Pero matagal pa. Ito, may 3 lesson. Number 1, listen to this. Sabi ni C.S. Lewis, ito, agree ako dito eh. All that is not eternal is eternally useless. Nakita niyo yan? Ang lahat ng mga bagay na hindi eternal o hindi pang walang hanggan ay walang kabuluhan pagdating ng araw, pagdating sa langit, mga kapatid. Church, ito ang problema eh. Bakit kaya ang tao palaging nakafocus sa mga bagay na nakikita? Sa mga bagay na nahahawakan, naaamoy? Alam niyo ba kung bakit? It is simply because we are living in this physical world. That is why the temptation is so intense. Yan. The temptation to see, the temptation to have, the temptation to touch, the temptation to smell, and the temptation to taste, mga kapatid. Tama po ba? At lahat naman ho tayo, nangarap, mga kapatid. Nangarap na maging celebrity, nangarap na yumaman, nangarap na magkaroon ng maganda at marangyang buhay, mga kapatid. Kaya ang problema, the moment na nag-focus na tayo roon, that will be the moment na nawala na yung ating purpose, mga kapatid. Hindi ko, tandaan nyo, baka ma-misunderstood nyo po ako, no? Hindi ko ho sinasabing masamang magtrabaho, masamang magpakayaman, masamang magkaroon ng possession. Ang masama po, mga kapatid, nagpursu ka na nagpursu dyan to the point na napossess ka na nila at nakalimutan mo na yung eternal destiny mo kay Lord.
Yan po ang masama, mga kapatid. Hindi ho masamang magkaroon ng possession. Ang masama, yung possession mo na possess ka. Tama po ba, mga kapatid? Ano ho? Yung pag-aari mo, inari ka na. Ano ho? Kumbaga, akin itong pera eh. Sabi ng pera mo sa hindi, akin ka na. Ayan. Kaya nawala ka na sa purpose, mga kapatid. Ano ho? Ang daming tao ngayon, mga kapatid, ang pinagkakaabalahan, alam niyo ba yun, yung beautification. Ayan. Di ba may kasabi nga tayo, kilay is life. O yan. Ang problema, listen to this, church, ha? Listen to this. Ang dami, pakilay-kilay is life. Ang problema, walang devotional life. Tama po ba? Ang daming mga tao, pa-lotion dito, no? Pati yung puwet nilo-lotionan. Ang problema, walang devotion life. O, nakita nyo yan? Pero pati talampakan, nilo-lotion mo, wala kang devotional life, mga kapatid. Hindi ko sinasabing bawal magpasalon, mga kapatid. Maganda po talaga na may mga salon, may mga beauty and skincare products na pampaganda kasi po para gumanda po tayo, mga kapatid. Kasi isipin niyo po kung paano naman kung wala ng mga salon-salon na yan, yung mga kapatid, puro lang tayo pangit, mga kapatid. Tama po ba? Kasi ang motto nila, mga kapatid, your ugliness is our business. Tama po ba, mga kapatid? Sa Tagalog, ang kapangitan ninyo ang aming negosyo. Ayan. Tama ba? Kaya maganda, magpapagawa rin ako ng salon eh. Ayan. Jonix Salon. Tapos ang motto, your ugliness is our business. Tama po ba? Ano? Ayan, tatayo namin ni Kim yan. Ayan, hindi na tayo, ano. Hindi ko naman sinasabing bawal na yung magpaganda, bawal na yung mag-makeup, bawal na yung mag-lotion. Pero ang masama, kapatid, kung dun ka na lang nakapokus palagi. Ano ba? Yung bang linggo-linggo nagpapariban ka. Ayan. Tama po ba, mga kapatid? Oo. Tapos kada linggo nagpapakulay ka, nagpapa-Brazilian ka, mga kapatid. Ayan. Tapos Church, tandaan nyo, don't misunderstand me, ano? Hindi po masamang magpaganda. Maganda ka. Ano ho? Pero ang maganda rin yung kaluluwa mo. Ayan. Maganda rin yung puso mo. Ayan. At maganda rin yung spiritual life mo, mga kapatid. Ayan. Okay, naniniwala ko ba kayo yan? Tandaan nyo, all that is not eternal is eternally useless. O ano yung inuubos ng oras mo ngayon, kapatid? Pastor, nauubos yung oras ko tsaka yung pera ko sa online games eh. Ang tanong ko, yung online games mo ba yan, may online game ba sa langit? Pastor, ang pinagkakaubusan ng oras ko, yung gadgets ko eh. Yung iPhone ko, yung iPad ko, yung MacBook ko. Ang problema sa langit ba may gadget? Gusto natin, kapatid, listen to this. Gusto natin ito eh, no? Tayo mga tao, gusto natin yung palaging nakikita tayo nahahangaan tayo eh. Kasi ganito tayo sa physical world eh. O tama po ba, no? Si King Solomon, doon sa Ecclesiastes 2, alam nyo, sabi ni King Solomon, wag na natin basahin pero sabihin ko na lang, ano? Sabi ni King Solomon, sinubukan ko na lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Sinubukan kong magpakasaya sa alak. Sinubukan ko ng magpakasaya sa lahat ng mga babae, sabi niya ganyan. Tandaan niyo po si King Solomon, ang asawa niya 300. At meron pa siyang 700 concubines. Ayan. Alam niyo ba yung concubines sa Tagalog? Jowa. Biruin mo, no, may 300 ka ng asawa, meron ka pang 700 na jowa. Ano ho? So sabi niya, lahat yan naranasan ko na. Nakagawa ako ng patubig sa disyerto, nakagawa ako ng park, sabi niya ganyan, nakagawa ako ng resort sa Bohol, yan, mga ganyan, mga kapatid. Hindi, biro lang. Nakagawa ako ng resort, nakagawa ako ng patubig. Biro mo ang Israel, disyerto ho yan, mga kapatid, pero nakagawa raw siya ng patubig doon, mga kapatid. Lahat yan, sabi niya ganyan. Ito pa sabi niya, I have acquired a lot of slaves. Ang dami kong slave na nakuha, sabi niya doon sa Ecclesiastes 2. Tapos sabi pa niya, pati mga musikero kaya kong bayaran. Biruin nyo, siguro sa panahon ngayon, kung si Solomon nabubuhay, abay, kaya niyang bayaran si Taylor Swift, tsaka sila Ed Sheeran, sila Lady Gaga, mga kapatid, para mag-concert lang sa kwarto niya. Oh, ganyan kalupit at kayaman si King Solomon. Sabi niya, ang dami kong nagawa. Meron akong legacy. Sabi pa niya ganyan, ako ang pinakadakilang naging hari
kesa pa doon sa mga nauna sa akin. Biro nyo, nakita nyo yung kalupit ng kanyang legacy. Pero ano sabi dito sa conclusion? Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay meaningless, vanity, walang kabuluhan. Nakita po ninyo yan? Walang kabuluhan. Alam niyo, church, ito napansin ko eh. Tayo, gutom na gutom tayo, nag-aspire tayo, we want them badly. Alam niyo kung ano yung mga yan? Material things, possessions, beauty, kagwapuhan, health. Lahat tayo nag-aspire dyan, mga kapatid eh. Pero sa totoo lang, si King Solomon lahat yan nakuha na niya. Nung nakuha na niya at natikman na niya, meaningless, worthless, vanity, sabi niyang ganyan. Ano po? Parang ganito lang yan, church eh. No? Yung earthly possessions, parang ganito lang yan eh. Minsan naimbitahan ako ng pinsan ko, kain kami sa ano eh. Hindi Vikings eh. Ano ba yung restaurant na ito? Sanggubyon ba yun? Parang Sambukojin, no? Sanggubyon tuloy. Sanbukojin, oo. Grabe, ano pala yan? May Filipino food, may Chinese food, may Korean food, may Japanese food. Lahat ng pagkain dyan, pwede mong tikman, bayad na. Oo, may ice cream, may klitsyon, lahat. Pati nga yung mga bilog-bilog na pagkain ng hapon, lahat tinikman ko, kapatid eh. Oo, nung papasok pa lang ako, naglalaway na ako. Ang sarap dito. Talagang hallelujah, ngayon lang ako nakapasok nito ah. Talagang kinukondisyon ko yung katawan ko eh. Ang ginawa ko pa noon, sa SM Fairview kasi ito eh, naglakad-lakad pa ako para mapagod, para malakas ako kumain eh. No? Ginawa ko, ikot-ikot ako sa SM, para magutom ako, sarap na ito, ganun-ganun ako. No? Ganun din tayo mga kapatid sa mga earthly things. Excited tayo matupad ang pangarap natin, excited tayo makamit yung bahay natin, yung goals natin in life, yung dreams natin, yung mga awards natin. Excited tayo eh. Pero ito na kapatid, nung habang nagkakainan na kami, talagang ini-enjoy ko. Wow! Ngayon lang ako nakatikim nito ah. Oh, ang sarap pa. Tapos may mga paluto-luto pa, may sangyupsalan pa, yung mga paikot-ikot na gano'n, yung mga umuusok. Sabi ko, amoy pa lang, Lord, panalo na. Alam niyo nangyari? Nabunsol yata ako. Naumay ako. Yung kinain ko parang hanggang dito sa liig ni, pero kumakain pa rin ako eh. Sabi ko, Panginoon, parang napasama yata. Tama yung sabi niyo, masama yung minsan maging madupang eh. Alam niyo, nagsisisi ako. Sabi ko kay Jenny, wala ba CR dito? Alam niyo, umay ako na sawang-sawa na parang nagtampo na ako sa kanin, kapatid. Parang paglabas ko, malungkot na ako eh. Iba na itsura ko eh. Sabi ko, parang nakakasisi pumunta rito ah. Alam niyo, ganyan din si Solomon. When he have tasted power, glory, possessions, women, success, lahat, kayamanan na mundo nung natikman niya, nakita niya, patay. Hindi ako dinisign for this. Church, hindi, ito, baka ma-misinterpret niyo ako at ma-misunderstand na naman ako, ano? Hindi ko sinasabing, wag ka na mangarap, total, mamamatay ka rin lang. Hindi naman ganun yung sinasabi ko, kapatid. Wag ka na mag-arap, mamamatay ka rin lang. Wag ka na kumain, mamamatay ka rin lang. Hindi yun ang sinasabi ko rito. Ano? Ang sinasabi ko, kapatid, okay lang na mag-portion yan, basta isama mo si Lord. Okay lang na may pangarap ka, na nagpapakayaman ka, basta kasama mo si Lord. Basta alam mo rin yung eternal purpose mo. Basta alam mo rin yung invisible world mo. At wag mong kakalimutan si Lord. Tama po ba, mga kapatid? Pero, sa example ni Apostol Pablo, kabaliktaran naman eh. Ang example ni Pablo, hindi, bugbog sarado tayo dito, gulpi sarado tayo dito, hirap na hirap tayo dito, pigang-piga tayo rito, sirang-sira na tayo rito. Pero sa kabila niyan, okay lang yan kasi, merong invisible world na nag-aantay sa atin. Nandiyan yung eternal glory. Tama po ba, mga kapatid? So, let us be reminded always, that all that is not eternal is eternally useless, mga kapatid. Yan po yung number one. Pangalawa, ito po. Listen to this. We cannot get eternal glory, or we cannot get the eternal glory of the invisible world if we lost against the challenges and temptations of this temporal invisible world.
Tandaan po natin, hindi natin mapagtatagumpayan at hindi natin maa-achieve o maa-accomplish yung pagpunta natin sa eternal world kung dito pa lang sa temporal world gumive up ka sa faith mo. Bumigay ka na. Actually, dalawang dahilan or dalawa ang tactics na ginagawa ng visible and temporary world sa atin. Alam niyo ba kung paano? Tinutukso niya tayo para doon tayo mag-focus at makalimutan mo yung invisible, spiritual, and eternal world. Tinutukso niya tayo. Ayan. Dito ka na. Masaya rito. Ayan. Masaya sa nahahawakan, sa nakikita, sa naaamoy, sa natitikman. Masaya rito. Mag-enjoy ka. Pero listen to this. Mamamatay po tayo lahat. Ano? Pag doon tayo gumive up sa temptations at sa mga challenges na yan, patay. Nakalimutan mo yung eternal destiny mo kay Lord. Yung forever mo kay Lord, nakalimutan mo. No? So we cannot get the eternal glory of the invisible world if we lost against the challenges, the temptations of this temporal invisible world na nakikita natin. Ano sabi ni Pablo? Yung mga bagay na nakikita, pansamantala lang yan. Si Taylor Swift, pansamantala lang yan. Blackpink, pansamantala lang yan. Yung mga yaman ni Elon Musk, pansamantala lang yan. Yung mga records na naabot ni LeBron James, pansamantala lang yan. Yung COVID-19, yung maraming sakit na nangyari, pansamantala lang yan. Ayan. Yung utang mo, sabi mo sa katabi mo, pansamantala lang yan. Oops, parang napangiti ka. Pansamantala lang yan kasi mababayaran mo yan. Yang rayuma mo, sis, pansamantala lang yan. O Brad, pati idamay. Pansamantala lang yan. Ayan. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon, pansamantala lang yan. Yang kalungkutang nararanasan mo ngayon, yung depression mo ngayon, pansamantala lang yan. Ang hindi pansamantala, yung nag-aantay tayo, yung nag-aantay sa atin kay Kristo. Kaya sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo, baby, ha? Ayan, ano. Okay, dito na tayo sa huli, mga kapatid. Ito po yung last, natin, Ang ganda na ito, Sabi ni C.S. Lewis, once again, the Christians who did most for the present world were precisely those who thought most of the next. Ano sabi niya sa Tagalog? Sabi niya sa Tagalog, ang mga Kristiyano na mahilig mag-meditate patungkol sa langit, sila rin yung mga tao na marami na-accomplish sa mundong ibabaw. Alam niyo ba kung bakit? Ito dahilan niya. Pagka ikaw, ang iniisip mo palagi, pera, success, health, beauty, tapos mga pangarap mo, of course, ang gagawin mo lang, doon ka lang kikilos Kasi what you always think will always reflects on what you always do. Tama po ba, mga kapatid? Pero kung iniisip mo palagi yung heaven, yung iniisip mo yung nais ng Panginoon, yung kingdom, ano ba yung binubuo ng kingdom ni Lord? Yung soul winning, love, kindness, Christ-likeness, gentleness, patience, helping the poor, kindness to others, helping your neighbor, loving your enemies. Pag yun laging iniisip mo, mas marami ka na-accomplish na mas maganda at fruitful sa sanlibutan ito. Tama po, mga kapatid? So, yung mga Kristiyanong nauna, sila Pablo, sila Pedro, sila Juan, yung mga apostles, yung mga martyrs, sila yung pinakamarami na ambag sa history ng church and Christian faith. It is simply because they are the people who mostly thought of the invisible world, kapatid. No? Kaya po, mga kapatid, pag ang isang Kristiyano naging masyado ng worldly, naging masyado ng makamundo, wala ka nang nagagawang assignment na para sa iyo kay Lord. No? Pero kung ang palagi mo iniisip yung heaven, si Lord, si Jesus Christ, yung purpose mo, that will be the time na marami kang ma-accomplish kay Lord. Tama po ba, mga kapatid? Isipin mo lagi si Lord, ito, tingnan mo to, magwiwin ka ng soul. Isipin mo palagi si Lord, yayakap ka ng kapwa mo, magpapatawad ka. Isipin mo palagi si Lord, isishare mo si Jesus Christ.
Isipin mo palagi si Lord, magko-comfort ka ng kapwa mo, kapatid. Magpapasaya ka ng tao, mga kapatid. Hindi dahil sa marunong kang mag-joke, hindi. Magpapasaya ka ng tao. It is simply because yung daladala mong gospel, yung message, punong-puno ng kaligayahan kay Kristo, mga kapatid. So tandaan natin, the Christians who did most for the present world were precisely those who thought most of the next. Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Alam niyo po, reflection po nitong sinabi ni C.S. Lewis. Ito yung reflection ng Lord's Prayer Anong sabi dun sa Lord's Prayer? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Biruin nyo, Your kingdom come, your will be done. So kung palagi mong minimeditate yung kingdom ng Panginoon, si Jesus Christ, si God, kapatid, yun yung gagawin mo Ang gagawin mo, your will be done on earth as it is in heaven, mga kapatid. Sino rito yung ganon? Yung right now, kapatid, i-consider natin yung situation mo ngayon. Kunyari kabataan ka, kunyari adult person ka, may iniipon ka, nagpupundar ka ng future, para sa future ninyo. Kayo mga kabataan, nag-i-invest kayo sa education, nag-i-invest kayo sa business, yung iba sa inyo. Pero kapatid, ito sana naman isingit nyo si Lord. Sana idamay mo si Lord. Sino rito yung kapatid yung wala ka pang relationship kay Lord right now? I challenge you. Pwede kang sumurrender ngayon, lumapit sa harapan, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Alam nyo, church, nakaka-frustrate yung magpurso ka ng earth's glory. Nakaka-frustrate. Sabihin ko sa inyo, church, sabi nating mayaman ka, sikat ka, tapos bigla ka nawala. Oo, may malulungkot sa'yo. Pero tingin ko, isang linggo lang, back to normal na naman ang buhay Paglalamayan ka 7 days, pero back na naman sila sa normal. Maaalala ka nila siguro tuwing birthday mo, tuwing death anniversary mo, pero in every days of your life, they will never remember you. Totoo yan, kapatid, para sa isang taong namatay. Kaya huwag kang magpupurso ng palakpak ng tao. Ang ipurso mo, palakpak ni Lord, yung applause of heaven, mga kapatid. Kahit nasabihin nating bayani ka, Jose Rizal, kunyari mala Jose Rizal ka, isi-celebrate lang naman yung kamatayan mo nung namatay ka Tapos after that, yung mga bawat tao sa mundong ito, they will always go back to their own pursuits in life. Makakalimutan ka nila. You will be forgotten, kapatid. Pero there is one person that will never forget you, your name. And that is your God. That is Lord. Yan si Lord, mga kapatid. Yung bang, nagfe-fade tayo, nawawala tayo, mamamatay tayo, nangihina tayo. Pero dahil ininvest mo yung buhay mo sa invisible world, sa eternity, alam nyo, makalimutan ka man ng mundo, heaven will never forget your name, kapatid. Heaven will never forget your name. Ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, anak, nakalista yung pangalan mo dito sa mundong ito. Kaya nga sabi ko nga, ang masama, kapatid, ito, nakalista yung pangalan mo sa lahat ng ayuda. Pero hindi pala nakalista yung pangalan mo sa langit. Di ba ang saklap nun, mga kapatid? Di baling wala ang pangalan mo sa listahan ng ayuda, pero ang maganda, nasa listahan ng langit yung pangalan mo. Kapatid, marami tayong utang dito. Nakalagay sa listahan yung mga pangalan natin, di ba, mga kapatid? Pero ang maganda, sa kabila ng hirap ng buhay, trinatry mo, pero nasa listahan din ng langit yung pangalan mo, kapatid. Nung Huwebes, namatay ho yung lolo ko. He was 91 years old. Actually, prayer request pa ni Mama nung Huwebes, Lord, kung anong kalooban mo sa tatay ko mangyari. Yan din yung prayer request ko nung Huwebes Sabi ko, Lord, yung lolo ko tumanggap naman sa'yo. Humingi naman ng tawad, tinanggap ka niya bilang tagapagligtas. Lord, thy will be done. Kung anong kalooban mo, masaya na ako, Lord. Kasi sa totoo lang, ayaw pa ni Mama mamatay yung lolo ko Kasi nga sa December, magse-celebrate pa sila ng golden wedding yata. Uuwi pa yung dalawang tiyahin ko this December. Kaya lang sabi ng Panginoon, hindi end contract na si lolo mo Nung namatay nung Huwebes yung lolo ko, pagtapos ng prayer ablaze, biruin mo after nung prayer ablaze, nakinig ang Panginoon sa panalangin. Nag-react agad ang langit. Tumawag yung tiyahin ko, umiiyak sila ron.
wala na si daddy. Ako hindi ako naiyak eh. Sabi ko, Lord, salamat. Because for 91 years, nabuhay si Jose Peralta Sr. Napansin ko sa lolo ko, nung kabataan yan, malakas yan eh. Pero habang, ang pinakagusto ko sa kanya, yung umuwi, kasi taga-Canada ito eh. Dual citizen yata sila. Pag umuwi ng Canada yan, mula pa nung kabataan ko, susunduin namin sila sa airport, yan palagi yung pinakamasayang memories ko sa kanya eh. Yayakapin ko silang dalawang mag-asawa, yung lola ko. Yayakapin ko sila. Oh, welcome. Kakain kami sa labas. Pero yung huling uwi nila 2 years ago, nakita ko yung lolo ko, iba na itsura eh. Talagang mahina na, payat, kasi nga yung bato may tama eh. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi 10 years ago pa lang, pinapadialysis na siya ng mga doktor sa Canada. Ang sabi nung tiyahin ko na nandun, hindi, ayaw namin. Gamot lang, pwede na. Gamot, herbal. Biro mo for 10 years na panalangin. For 10 years na nakausap ko pa siya para ma-share ko si Jesus Christ. Nakahabol pa. At ang maganda si Mama, during this last 2 weeks, pabalik-balik sa probinsya. Inalagaan yung tatay niya eh. Tapos palagi niya sinasabi, oh, Daddy, tanda mo si Jesus Christ ha, sanggan dikit na kayo nun. Sabi ng lolo ko, oo naman. Oo naman. Oh, ano pa? Yung isang pinsan ko na namatay yung tatay niya sa aksidente, dumating din sakto galing Bargo. Humagulgol sa iyak yung pinsan ko eh. Kasi yung tatay niya matagal lang namatay aksidente. Alam mo sabi ng lolo ko sa kanya, oh, malapit na ako. Anong gusto mo sabihin mo sa papa mo, sasabihin ko pag nakita kami. Humagulgol yung pinsan ko. Sabi niya, Daddy, huwag ka naman nagsasalita ng ganyan. Sabi ko, that's life. You have to accept. Tama yung sabi ni Paul eh. We have this momentary trouble. Nagde-deteriorate yung katawan natin. Alam niyo, araw-araw lumalapit tayo sa kamatayan. Pero dapat tayong huwag matakot. No? Kasi meron tayong kaibigan na si Kristo eh. Siya yung death slayer, kapatid. Siya yung tumalo sa kamatayan eh. So right now, kapatid, kung sino dito yung gusto tanggapin si Kristo tagapagligtas, tinatawagan kita, lapit ka sa harapan. Ano? Ito, last verse. Gusto kong buksan mo, Melba, yung Isaiah 6:1. Ito, ang laking issue nito eh. No? Ang issue nito sa Israel nangyari. Anong nangyari? Sabi dito ni Isaiah, in the year that King Uzziah died. Alam niyo ba kung sino si King Uzziah? He is one of the great kings of Judah. Namatay si Uzziah. So siyempre, bilang Israelita, malungkot ka kasi patay yung leader mo eh. Patay yung great leader niyo, nakahimlay, nakahiga eh. Pero ano sabi ni Isaiah? I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Alam niyo, this verse reflects what Paul says doon sa 2 Corinthians 4:16 to 18. Di ba't merong visible world tsaka merong invisible world? Ano yung nakita ni Isaiah sa visible world? Nakita niya nakahimlay yung great king nila. So siguro inisip na Isaiah, paano ng bansang Israel? Paano na ekonomiya? Sino mag-govern? Sino magli-lead? Pero alam mo, may pinakita si Lord sa kanya, yung invisible world. Ngunit, sabi na Isaiah, nakita ko yung Panginoon, nasa langit, nakaupo sa trono. Di ba't ang ganda nitong verse na ito, kapatid? Na habang nakikita mo yung kapighatian ng mundong ito, habang may nakikita kang namamatay, habang may nakikita kang nagkakasakit, habang ginagawa mo yung ministry, yung purpose mo, yung nag-share ka, habang may nakikita kang mga pangit, mga bagyo, mga COVID na mga sakit, nadidepress ka eh, naapektuhan ka eh, nalulungkot ka eh. Pero kapatid, sana magkaroon tayo ng ability to see the invisible. Ano sabi ni Isaiah? I saw the Lord seated on the throne. Wow! Kanina habang nag-aawitan tayo, sa isang araw, di pa nakapunta sa probinsya eh. Ini-scroll ko yung FB ko. Nakita ko yung My Day ng mga kamag-anak ko, puro yung ataol ng lolo ko. Ang ganda ng ataol ng lolo ko, puro bulaklak,
Tapos ang nakakalungkot pa, yung lolo ko nakahiga, yung asawa niya, yung lola ko nakaupo mag-isa, nagbabantay. Pero alam mo, ginawa ko doon, nung nakita ko sa media, social media yan, nagpatugtog ako ng worship song, yung lilim. Habang tumutugtog yung awit, sinarado ko yung mata ko, tinignan ko tong verse na ito. Oo nga no Lord, nakahiga yung lolo ko. Pero as surely as the Lord lives, you are seated on the throne, far high and exalted. Ang panalangin ko lang, Lord, help us to overcome, to get through this painful moment in our life. Ano nyo, dapat ganyan ang gawin nyo? The moment na nabibigatan na kayo sa pambubomba, sa pressure na ginagawa ng sanlibutan ito, sa kamatayan, sa sakit, sa corruption, sa mga pangit na bagay na pwedeng gawin sa inyo ng mundo, kailangan mabukas yung spiritual sight mo eh. Ang ganda nung sabi ni Isaiah, no? I saw the Lord seated on the throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. No? Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Lord, salamat Panginoon, for once again, Father, you have reminded us of our life. You have reminded us of how glorious of our purpose is, Panginoon. Lord, yung purpose pala namin, Panginoon, hindi lang pala para mamuhay ng masaya, marangya, at maganda sa sanglibutan ito. Hindi lang pala yan, Lord eh. Ang purpose pala namin, Panginoon, para malaman, Lord, yung nais nyo sa buhay namin. At kapag ka na-observe namin, O Lord, yung influence of kingdom, nawa, Lord, ito yung mag-inspire, mag-empower sa amin, O Lord, to push further your kingdom in this world, in this visible world. O Lord, underdog kami. O Lord, wala kaming resources. O Lord, we are crushed, we are perplexed, we are knocked down. Pero Father, as surely as you live, Lord, as surely as you are seated on your throne, Lord, kailangan maging unstoppable kami, Panginoon. Because we believe that whenever we see the invisible, we are unstoppable, Panginoon. Salamat, O Lord. And right now, I am praying, Father, sa mga kapatid kong ito, Lord, kung iba sa amin, Lord, nabibigatan, nalulungkot, nai-stress, nangihina na, Lord, nasa bingit na ng pag-give up sa pananampalataya, I pray, Lord, for spiritual strength. I pray for courage. I pray for inspiration. And I pray, Father, na matutunan namin, Panginoong, tignan ang langit. Tignan ang inyong beauty. Tignan ang inyong kapangyarihan, that you are still in control of our lives and of this world, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil maging si kamatayan, Panginoon, binuli nyo, tinalo nyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil maging anumang sakit ang dumapo sa amin, anumang hirap ng buhay ang pwedeng yumakap sa amin, anumang kamalasan o pangit sa buhay o sumpaman sa buhay ang gawin ng demonyo sa amin. Pero Lord, hanggat kayo ang nakaupo sa trono ng langit, magpapatuloy kami, Panginoon, magpapatuloy kami. Salamat, Father God, and ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng unstoppable ay magsabi ng Amen, Amen. God bless, church.